Ngayon po ay Thursday ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay katotohanan. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay niya dito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang ayaw pasakop sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya po ba nating manindigan para sa ating Panginoon? Hindi po natin alam kung paano nagtatapos ang pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemos. Kung ito ba ay nagtatapos ng pagsampalataya ni Nicodemos sa ating Panginoon o ang pagtakwil sa Kanya at ng Kanyang mga itinuturo? Isa lamang bagay ang sigurado, mayroon pong proseso ng pagbabago. Bukas si Nicodemo na tanggapin si Jesus. Ilang hakbang na lamang at siya ay magiging ganap ng mananampalataya. At ito ay kanyang ipinapakita, una, sa kanyang pagtatanggol kay Jesus at pagpapaalala ng kanyang kapwa miyembro ng Sanhedrin tungkol sa karapatan ng ating Panginoon to due process. Ang karapatan niyang mapakinggan muna bago siya hatulan. Pangalawa, dumating si Nicodemos nang namatay si Jesus sa krus upang si Jesus ay bigyan ng isang disente at maharlikang libing. Kaya si Nicodemos ay nagpapahayag ng paghanga at pagtanggap kay Jesus sa kanyang puso na ito ay lihim niyang ginawa at tahimik siyang tumayo para kay Jesus. Sa mabuting balita, hinikaya tayo ni Jesus na manindigan para sa Kanya. Kailangan nating mamili at magpasya kung kaninong panig tayo. Kung tayo ba ay nasa panig ni Jesus o sa panig ng kalaban niya. Pag lumapit tayo kay Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tumalikod tayo sa Kanya, inilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan. Ang pakikinig sa Kanya ay ang pakikinig sa Ama. Ang pagtalikod kay Jesus ay ang pagtakwil sa banal na plano ng Diyos. Kaya ano po ba ang ating pasya? Ayon sa mabuting balita, ang sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pasakop sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Bakit po hindi natin kayang magpasakop ng buo kay Jesus? Bakit po nahihirapan tayong isuko ang buong buhay natin sa Diyos? Ito ay marahil natatakot tayong mawawala sa atin ang ating mga personal comforts and personal glory na hindi po natin kayang isakripisyo ang ating mga perks, privileges, and material possessions. Ngunit mas lalo sana tayong matakot kung ang ating friendship and intimacy with God ang mawawala. Kahit sa isip lamang na mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos ay sapat ng dahilan upang tayo ay manginig sa takot at kakabahan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen.